Pwede ka pa bang makulong kung na-dismiss ni kaso laban sa'yo? I-discuss po natin. Ang isang criminal case, marami pong dahilan bakit po ito na-dismiss. Meron pong tinatawag na acquittal at meron pong tinatawag na dismissal without prejudice. So ano po ba itong mga terms na ito? Sobrang technical, pasimplahin po natin. Kapag sinabi po nating acquittal, hindi na po tayo pwedeng makulong doon sa information, doon sa charge na ikinaso laban sa atin. Bakit po? Kasi pag sinabing acquittal, ang ibig po sabihin, walang enough evidence para po makulong tayo doon po sa charge laban sa atin. Sabihin natin, murder, homicide. Hindi po napatunayan ng prosecution na meron po silang enough evidence para ipakulong tayo. So ano po ang resulta nito? Hindi na po pwede mag-appeal yung prosecution at hindi po pwede mag-file ng panibagong kaso for murder, for homicide, for the same act laban po sa atin. Otherwise, va-violate po yung constitutional rights natin. Specifically, yung right against double jeopardy. So hindi na po pwedeng ma-file ng kaso, hindi na po tayo pwedeng makulong doon po sa same information based on the same action. So ngayon naman, attorney, paano kung dismissal without prejudice? Pwede pa ba tayong makasuhan ulit? The answer is yes. Gagawa po tayo ng example. Sabihin natin, ifa-file dapat ang kaso sa MTC. Pero if-file yung kaso ng prosecution sa RTC, ano po mangyayari dyan? Madidismiss po yung kaso kasi mali po yung korting pinag-filean noong kaso. So ano po mangyayari? Magkaaroon po ng dismissal without prejudice. At dahil po without prejudice, pwede pa tayong ma-file ng kaso, same action, sa tamang korte po at a later date. So sabihin natin, na-dismiss ng MTC kasi sa RTC dapat, pwede pong ma-dismiss yung kaso and later on sa RTC, malilitis po ulit. Magkakaroon po tayo ng criminal case ulit laban sa atin. O another example naman tayo, sabihin natin, nagkaroon ng patayan sa Rizal, pero sa Manila final, ano pa mangyayari? Madidismiss yung kaso kasi mali po yung venue na pinag-file ng prosecution. So ang mangyayari po dyan, i-dismiss yung kaso, tapos itatama yung venue nung kaso na yan. Ang mangyayari po, same action, same information, pwede pong i-file doon sa tamang korte na. Dismissal without prejudice, pero pwede pa rin po tayong makulong based on the same allegations, no? Itatama lang po yung korteng pinag-file natin. So pag sinabi po natin na dismiss yung kaso, hindi po automatic na hindi na po pwedeng makulong. Ang sagot po dyan, kailangan tingnan natin ang dahilan bakit na-dismiss ang kaso. Kung acquittal na talaga yan, wala talagang ebidensya, okay, wala na po talagang kulungan na mangyayari. Pero kung technical grounds, kaya po na-dismiss, pwede pa din po kasi nga hindi naman yung evidence ang naging problem. Ang naging problem, yung pong technicality, yung procedure lang po ang naging problem. Pag naitama na po yan, pwede na tayong mag-hearing ulit. Sana po malino.